Ant King is back, ang pagbabalik ni Vero sa Earth upang tulungan si Soho na magiging pantay ang kapangyarihan nito sa nag-iisang the greatest, pregnant, brilliant of light, and the strongest monarch, which is ang kanyang ama na si Song Jin-woo. At mukhang may naiwan pa itong lakas dahil inubos lang naman ni Vero ang mga Mistborn monsters sa buong Korean University of Arts, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan ipinaalam sa lahat na nagkaroon ng dungeon break sa loob ng Korean University of Arts. Kaya hiniling nila sa lahat ng mga sibilyan na kaagad mag-evacuate within the area. Nakapasok ang mga soldiers sa loob ng university, ngunit sumindi lamang ito ng sigarilyo dahil ang tangi lamang nilang magagawa ay manood na namamatay ng mga tao. Kaya napamura ang isang soldier kung kailan kaya darating ang mga hunters na ipinadala ng Hunter Association. Naayon pa ng isang soldier na mukhang matatagalan pa ata kapag mag-a-assign ng association ng isang B-rank hunter or above. Kaya napakomento ang soldier na naninigarilyo na wikang B-rank. Mukhang ayon sa report, ang gate na ito ay isang B-rank. Tugon ng kasama niya na nagbigay daw ng consideration ng Hunter Association dahil the fact na ang mga hunters ay na-infected. Nakita ng soldier sa tablet niya ang lineup ng mga hunters at napansin niya ang isang C-rank hunter tank na si Kim Jong-soo. Kaya siya ay nagdududa kung pati ang C-rank hunter na ito ay kasali sa mga hunters infected. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan si Kim Jong-soo ay naglalakad towards Song Soho habang umaapoy ang mata at bibig. Dala-dala ang malaki nitong espada at ito pala ang tunay na Kim Jong-soo, mga lods. Hindi pa nakapag-recover si Soho sa nakita niya kanina dahil hindi siya makapaniwalang tumalon lang naman ito from lower floor papunta sa kanya na nasa itaas ng gusali. At nakita niya na isa pala itong sirang awakened Mistborn. Kaya napagtanto niyang kakaiba talaga ang Mistborn na ito compare kanina base sa nakikita niya kung paano ito gumamit ng napakalaking espada. Subalit, inisip ni Soho na nag-level up naman siya a moment ago. Kaya possible na may chance siya na makipagbakbakan ng sabayan sa isang sirang awakened monster. Biglang umatake ang monster gamit ang espada kung saan nagulat si Soho dahil ganun pala ito kabilis at buti na lang kaagad siyang nakapag-wave na makikitang sa tindi ng atake nito ay parang nahati ang buong classroom. Nag-aalala si Soho dahil ang power strength ng kalaban niya ay napaka-insane pala. At napansin niya ang fire extinguisher na ginagamit niya kanina sa mga monster. Kaya habang umingiti ang Mistborn monster, muli na naman itong nag-swing gamit ang espada kaya walang ibang naisip si Soho na pangtapat kundi ang fire extinguisher na lamang. Ngunit effortless lang itong hinate. Nagmadaling umatras si Soho upang hindi siya maabutan ng espada. At dahil sa paghahati ng fire extinguisher, nagkaroon ito ng malawak na usok na nagmimistulang smoke screen upang siya ay makatakas. Habang tumatakbo, sinabi ni Soho na napaka-imposibleng magawa niyang matalo ang monster na ito. Kaya na-realize niyang, kaya pala mayroong rason kung bakit hinati-hati ang ranks ng mga awakeners dahil sa iba't ibang level of powers. Kaya nakapag-decide siya na lilibangin niya muna ang monster na ito hanggang sa dumating ang mga hunters. Nakalabas na ang monster sa classroom upang sundan si Soho. Subalit mayroong Subukan niyo maglaro ng One Online Studio 4 Episode 7. Ang download link ay nasa ibaba. Maraming salamat, mga Lods. nitong nakita na kakaibang bagay na napansin naman ni Soho kaya siya ay nagtataka kung bakit biglang napatigil ang monster at hindi ito sumunod sa kanya. Nakakita pala ng biktima ang Mistborn monster sa itaas ng building. Tatlong babae na tumambay sa rooftop na nag-aantay ng mga hunters upang sila ay iligtas. Subalit napansin ng isang babae na nasa gitna ang isang monster na tumalon papunta sa kanila. Sobrang nag-aalala si Soho nang nakita niya ito, lalo na nakita niyang nagtagumpay ang Mistborn monster na mapatay ang tatlong babae. Kaya hindi niya napigilan ng kanyang sarili na magalit ng sobra kung kaya't hindi nagdadalawang isip si Soho na tumalon upang kalabanin ang sirang awakened Mistborn monster. At napawika ang ating bida na napaka-imposible na maghintay pa siya ng mga hunters para humingi ng tulong. Kagad niya itong sinipa na tumama sa batok ng monster at hinanda niya na ang kanyang kamao for next attack. Subalit parang hindi man lang nagkaroon ng effect ang kanyang sipa at mabilis itong nakapag-swing ng espada kung saan kaagad namang nakaatras si Soho upang maiwasan ng atake nito.
Habang tinitingnan ng ating bida ang damage na nalikha ng monster, narealize niyang kahit single hit lang ang tumama sa kanya ay pwede niya nang ikamatay. Subalit kahit anong mangyari, hindi niya ito papayagang makawala. Nagsimula na namang nag-engage ng pag-atake ang Mistborn monster, kung kaya't naghanda na rin ang ating bida upang mag-unleash ng napakaraming suntok na parang nag-alamang kidiluki itong si Soho mga lods gamit ang Gatling gun punch. Nag-counter ang kalaban gamit ang espada, ngunit minaigi lamang itong iniwasan ni Soho na parang ang mga mata nito ay nakapasok na sa zone sa sobrang bilis na nito kung gumalaw. At dito'y nakakita ng pagkakataon si Soho mga lods upang makapag-counter ng power punch with 1-2 combination at sinundan pa niya ito ng napakatinding knee kick na direktang tumama sa mukha ng monster. Ngunit ang espada nito ay nakahanda na pala at hinihintay lang ng monster na mag-counter ang ating bida, kung kaya't isang napakatinding slash ang natanggap ni Soho na sobra talaga niyang ininda to the point na napasukan ng dugo ang ating bida. Sobrang lakas ng paghampas ng monster gamit ang kanyang espada, dahilan kung bakit pumalsik si Soho at dumikit sa pader, kung kaya mas lalo siyang napasukan ng dugo dahil dito. Habang nakaupo ang ating bida sa gumuguhong pader, nilapitan siya ng monster at kasalukuyang nasa 1 out of 140 na lamang ang health ni Soho at isang atake na lang mamamatay na ang ating bida. Kaya sinabi ni Soho na sinuwerte pa rin siya at alam niyang hindi papayag ang system na siya ay mamamatay, kung kaya't muli siyang tatayo upang subukang lumaban. Habang nakangiti ang monster dahil magtatagumpay na siyang pabagsakin si Soho, mayroong darkness na parang gate ang biglang lumitaw at unti-unti itong nagkaroon ng crack na parang mababasag, habang si Soho ay patuloy na pinipilit pa rin ang sarili na lumaban kahit ito ay nanginginig. Hindi na nakapagpigil pa ang monster at ito ay umatake para tapusin ang ating bida. At dito'y na-realize ni Soho na ang kanyang fatigue ay umabot na pala ng 99 points na sobrang taas na nito para sa isang baguhan na nasa below level 5 pa lamang na may tuturing nasa bingit na ng kamatayan itong si Soho. Kaya napamura na lamang ang ating bida habang unti-unti siyang bumabagsak at tuluyan na siyang nawalan ng lakas. Habang patake ang kalaban, patuloy ang pag-crack ng gate hanggang sa ito ay nabasag at mabilis na lumabas ang isang napaka-unusual na shadow na may kakaibang mana, at ito nga ay mayroong mahabang kuko at pakpak, at ito nga ay wala ng iba kundi ang Ant King na si Bero. Kung kaya't habang pinapakawala na ng Mistborn monster ang kanyang atake gamit ang espada, biglang bumagsak ang isang napakalakas na puwersa na pumutol sa braso nito. Bago pa tuluyang nawalan ng malay si Soho, nakita niya ang figure ng isang kakaibang ant. At napansin ni Bero na nawalan ng malay si Soho, kaya kaagad niya itong pinagaling gamit ang kanyang healing skills at napauwi kang hindi pa huli ang lahat. Tumawa ang Mistborn monster na nasa likod ni Bero, kung kaya't uminit ang ulo ng insekto at umapaw ang napakalakas nitong kapangyarihan. At napawi kang ikaw pala ang mababang uring pesticide na nagawang saktan ang kanyang kamahalan. Dinaanan lamang ito ni Bero at sa isang iglap, wasak ang katawan ng monster na parang hinati-hati ito ng ilang beses at iniwan na lamang ang lower body. Samantalang mayroong isang Mistborn monster na gustong atakihin ng isang sibilyan at mukhang ito yung instructor ni Soho sa Arts University na isang E-rank awakened na naunang tumakas para iligtas ang sarili, at ngayon ito ay napaluha habang sumisigaw para humingi ng tulong. Subalit sa isang iglap lang, biglang nagkaputol-putol ang katawan ng monster na nasa harapan niya. Patuloy lamang si Bero sa paglilibot upang ubusin ang lahat ng monster sa buong school. At kung naaalala natin mga lods, mahilig ng pumugot ng ulo itong si Bero, kung kaya't parang nagkaroon ng massacre sa loob ng Korean University of Arts na nagkalat ang mga dugo at mga tinadtad na katawan ng tao sa paligid. At ang mga salamin ng gusali ay nagkabasag-basag sa bilis ni Bero hanggang sa tuluyang kumalat ang aura ng kapangyarihan ng nag-iisang Ant King, kung saan naramdaman ng mga soldiers ang napaka-unusual feelings. At dito'y lumuhod si Bero sa harap ni Soho na makikitang wala pa ring malay at napawika ang Ant King. It's been a while, young monarch. Dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!